Mga kabayan, breaking news! Taiwan, grabe na pakahigpit sa kanilang mga nasasakupan. 3 Tsino na sakay ng isang bangka inakyat at hinuli. Isang China Coast Guard hindi naman nakaporma ng hinabol at hinamon ng Taiwan Coast Guard. Unmanned surface vessel na gawa sa Amerika, ipinakita ang video ng makaharap nito ang isang People's Liberation Army Navy Type 055 destroyer malapit sa Japan. Kahit gaano man karami ng mga barko ng China, pero kapag marami din ang Pilipinas ng mga unmanned surface vessel, kayang-kaya natin silang tapat. 2 bombers at 2 fighter jet ng Russia lumipad sa Air Defense Identification Zone ng Alaska. Sinusubukan ng Russia ang puwersa ng Amerika, 4 na F-16 at 4 na KC-135 ng US Air Force ang dineploy upang sundan at harapin ang mga Tu-95 at Su-35 ng Russian Air Force. UK warship dineploy dahil din sa pagpasok ng isang Russian warship sa katabigang nasasakupan ng United Kingdom. Naglunsad ng counter-attack ang Israel sa mga Houthi sa Yemen. Ito na ang pinakamalakas na pag-atake ng Israel Defense Force na gumamit pa ng 2 mga fighter jets. 3 mangingisda na taga-China ang nakasakay sa isang maliit na bangka ang hinuli ng mga otoridad nang pumasok sila sa restricted waters ng Taiwan. Makikita na pinadapa ang 3 mga mangingisdang Chino. Ganito kahigpit ang Taiwan sa kanilang mga nasasakupan. Also known as Dongsha Island, in the north of the South China Sea. The Coast Guard seized a boat which had 3 people on board and drove the fishing vessel out. Isa pang Chinese Coast Guard ang nakatikim din sa Taiwan Coast Guard. Hinabol at hinamon sa radyo ng mga otoridad ng Taiwan ang China Coast Guard may bow number 3101. 海巡署严正呼吁中方约束其船舶切勿违法进入东沙海域，并持续派遣大型船舰戍守东沙海域，并结合东沙指挥部驻岛能量，全天候守护东沙海域，强力取缔越界中国渔船，坚定捍卫国家主权及海洋权。 Noong nakaraang vlog mga kabayan, ating ipinakita sa inyo ang kuha ng isang unmanned surface vessel ng isang kumpanya ng Amerika na nakainkwentro nito ang isang People's Liberation Army Navy Type 055 sa karagatan na malapit sa Japan. Nagtagal ng halos 20 minutong nakaharap ang unmanned surface vessel na light fish sa People's Liberation Army Navy Type 055 destroyer Nanchang. Ganito kaimportante ang mga unmanned surface vessel kaya't maging ang Pilipinas sa ngayon sa pangunguna ng Philippine Navy at mga partners nito, ginagawa nilang lahat upang makasabay din tayo sa mga kagamitan na ginagamit sa depensa at modernong digmaan. Kahit gaano man karami ng mga warship ng China, kung marami din tayong unmanned surface vessel na mas mura pa, mapalakas ng Pilipinas ang deterrence, seguridad sa ating mga teritoryo at mga nasasakupan. Sang-ayon ba kayo mga kabayan? Sa ibang balita naman, Amerika nag-deploy ng mga fighter jets upang kilalanin at harangin ang 4 na Russian warplanes na lumipad malapit sa Alaska. Sinabi ng North American Aerospace Defense Command sa isang pahayag. Sinabi ng NORAD na 2 Russian Tu-95 long-range strategic bombers at 2 Su-35 fighter jet ang lumipad sa Alaskan Air Defense Identification Zone na isang international airspace na malapit sa US at Canadian sovereign airspace. Tumugon ang NORAD noong Miyerkules sa pamamagitan ng pagpadala ng E-3 Early Warning and Control Aircraft kasama ang 4 na F-16 at 4 na KC-135 tanker planes upang positibong kilalanin at harangin ang Russian aircraft sa Alaskan Air Defense Identification Zone. Sinabi ng NORAD na ang aktibidad ng mga militar ng Russia sa Abyss ay karaniwan at hindi itinuturing na isang banta, ngunit bilang SOP, kailangan nilang rumisponde bago pa man ito makapasok sa airspace ng Amerika at Canada. Ito ang pinakabagong paglipad ng mga eroplanong mandirigma ng Russia bilang pagsubok sa kahandaan ng mga bansa tulad ng Amerika at kaalyadong bansa. Ganito rin sana ang gagawin ng Pilipinas kapag meron na tayong mga fighter jets o kahit yung mga bagong binili ng bansa ng mga FA-50 Block 70. Kapag merong mga eroplano ng China na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, dapat agad din nating ma-intercept ang mga ito bago pa sila makapasok sa air defense ng Pilipinas. Hindi pa nagtatapos dito ang panghihimasok ng Russia mga kabayan. Nitong linggo lamang, inilunsad ng Royal Navy ang kanilang warship sa kayang isang Wildcat helicopter matapos pumasok ang 2 warship ng Russia sa katabigang nasasakupan ng United Kingdom. Ang Royal Navy HMS Iron Dog, isang frigate, ay sinundan ang 2 barko ng Russia sa North Sea. Halos 3 araw na binantayan ng UK warship ang 2 barko ng Russia. Sinisigurado ng HMS Iron Dog na walang anumang gugulong gagawin ang mga barko ng Russia sa katabigan ng United Kingdom. Pilit ipinapakita ng Russia na malakas pa rin sila, pero alam na ng NATO at Amerika na kung hindi dahil sa suportang ibinibigay ng China at North Korea sa kanila, mahinang-mahina na ang Russia. Sa ibang balita naman, matapos tamaan ng attack drone ng Houthi ang isang kainan
labanan sa Israel na nagresulta ng pagkasugat ng 22 mga Israeli. Naglunsad ng counter-attack ang Israel sa mga Houthi sa Yemen. Ito na ang pinakamalakas na pag-atake ng Israel Defense Force na gumamit pa ng 20 mga fighter jets at inihulog ang nasa 65 mga missiles o bomba sa kanilang target sa Yemen. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct, all of the above. Second question. Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Iran, or E, all of the above? Correct. Again. Laban Pinas.